Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinausap ni Olga si David at sinabi na talagang ipinapakita na nito ang kanyang tunay na kulay. Mayabang na sinabi ni David na alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit iginiit ni Olga na ang tunay na tanggol Montenegro ay hindi sugapa sa salapi tulad ni David, di magiba. Habang mag-isa si Ramon ay sinabi nito sa kanyang sarili na hindi pa huli ang lahat at pwede pa rin silang maging ama at ina ni Marites kay Tanggol. Sa kabilang banda, talagang hindi titigil si Lena dahil gagawa siya ng paraan upang lalong magkasira ang pamilya ni Rigor. Inutusan niya ang isang lalaki na iabot mismo kay Rigor ang mga pagkaing pinadala ni Ramon. Hindi pa nakontento si Lena at nilagyan niya pa ng sulat na huwag magpapagutom si Marites. Na siyang mas ikinagalit ni Rigor. Sa pagdating ni Tess ay tinanong niya ito kung iniiputan ba siya nito sa ulo. Pilit na tinanong ni Rigor kung sino ang nagpadala kay Marites. Sumagot si Marites na hindi niya naman magagawa ang ginagawa ni Rigor sa kanya. Habang sila ay nag-aaway, masaya silang pinagmamasdan ni Lena. Samantalang nakaisip ng estratehiya si Tanggol kung paano mahahanap ang kanyang mga sasakyan na tinangay ng grupo ni Tisay. Sinabi ni Tanggol na papainan nila si Tisay dahil siguradong susubukan nitong nakawin ang mga natitirang sasakyan. Pero hindi nila ito pipigilan dahil lalagyan nila ng tracking device ang lahat ng mga sasakyan. Nang sa gayon, si Tisay mismo ang magdadala kung nasaan ang mga sasakyan nilang tinangay nito. Sa pagkakataong ito, wala nang lusot si Tisay dahil sa pagpasok nila Tanggol ay wala nang magagawa ang mga tao ni Tisay dahil minsan na nilang nakasagupa sina Tanggol. At matapos makuha ni Tanggol ang kanyang mga sasakyan ay sisingilin nila ito sa utang ni Tisay. Ngunit walang maibibigay si Tisay lalo pat malaki na rin ang naitalo nito. Aalokin niya si Tanggol na kung gusto niya ay makipagsosyo ito sa kanilang negosyo upang agad niya na raw mabayaran ang kanyang utang. Dito papasok si Boss Divina at sinabi na magandang ideya ito kung saan lahat ng benta nilang sasakyan ay maibabalik din sa kanila. Ngunit igigiit ni Tanggol na ang bibiktimahin lang nila ay ang mga malalaking tao na malakas mangurakot sa maliliit na negosyante. Ito na nga ang tuloy-tuloy na pag-apaw ng kayamanan ni Tanggol, kabaliktaran ng unti-unting paglubog at pagbagsak ng mga Montenegro dahil kay David. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!